yung nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The budget of the agriculture sector as a whole is 181 billion. The budget for flood control, an item in the DPWH budget, is 255 billion. It's bigger than the budget of the DSWD. It's bigger than the budget of the Department of National Defense. The only department the flood control item in the DPWH budget beats would be DepEd, DPWH itself, DOH, and DILG. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. May I ask why that cap was given by the DBM and or the DBCC? If indeed we put a premium on agriculture and our country is an agricultural economy and the President is still the DA Secretary, why is it? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada. Mr. President, unfortunately, ayaw ho mag-play at nag-aaral pa rin yung mga nasa likod natin, Mr. President. May I just proceed? Alam nyo, karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, kasama na po ang mga magigiting na miyembro ng media at mga weather forecaster ng Pag-asa na hindi matatawaran ang hirap at pagod tuwing may bagyo at pagbaha. Tayo rin po ay nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, nakuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng Bagyong Karina. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit na po tayo. Pero sa tibay at pagkamatiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa, pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects.
Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President, ng 1.78 million relief packs every day sa 1.78 million families. Araw-araw, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gusto yun eh. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klaro, Ginoong Pangulo, hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya, Ginoong Pangulo, dalangin ko po sa susunod na mga bagyo, dahil nasa letter C pa lang tayo, karina pa lamang po tayo, ay hindi na unli ang baha at ang pasakit sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Senator Joel. Kung paano ako magsisimula sapagkat isang taon na yung nakakaraan, nate-tempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay hearing kami dito, and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami, and that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Unli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Unli hearings tungkol sa Unli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung unli hearings, mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin dun sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes. Nais po nating malaman yung
mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan, kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Inaaral ho nating husto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1,440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo, wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. And hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, mismo may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, Mr. Chairman, gusto ko malaman, epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation, pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat ho kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi ho ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig Kitang-kita ho dito And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually, nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Dito po, buhangin po yung nakikita. So, paano magsuswimming sa buhangin? Kaya, nais ko din pong alamin, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro, importanteng maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap
hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, namatay dahil sa bagyo, pati na po yung libu-libong halaga ng ari-arian nila, milyon-bilyon na winasak ng rumaragasang tubig baha, bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman, I would like to put on record my full cooperation and support kung ano man ang ating ano man ang kahihinatnan nitong hearing na ito, bagamat pangungunahan ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me how I'm feeling right now because taon-taon na lang po ito and it has worsened. Thank you, Mr. Chairman, and I expect a fruitful and meaningful discussion Yes, thank you. this particular issues. Thank you. Preparing it. So, next year, Honor. this year yan. Yes, it's Okay. now And now it's 2020, It's ongoing. Secretary. So the timeline, it will take. Wala naman ng pandemic siguro nang nangyari between last year and this year. Well, I think the process lang po kasi, the process of doing the detailed in design for this type of mega projects takes time because we have to go on ground na po ito eh. Sige, Secretary. I just wanted to sabi ni Senator Amy tapos isisiro daw yung foreign assisted. So hindi ko alam kung ano pa yung mapi-feel natin, Secretary. Magkaibigan naman tayo, Secretary, and I know you share my sentiment, Absolutely. Secretary. I have been a senator for more than 6 years now, and I have to correct my colleagues here in the Senate at correct myself as well when I said the same thing over and over again because everyone na kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga sa amin and I'm speaking from personal experience. So again, Secretary, and I mentioned this yesterday, I don't see anyone who can lead DPWH other than you. We trust you. We trust you since last year and the day you assumed office. And sana huwag nyo kaming biguin, Secretary. Secretary. I can assure you, Your Honor, that we will put priority on this project. I've just been handed actually the documentations on this project already, Your Honor, and this will be the basis for us to pursue this project. Secretary, do you have any idea magkano ba ang kakailanganing pondo para hindi to maging patsi-patsi? Kung talagang poponda mo, for example, para masolve ang problema in Bulacan, for example, magkano ang pera ng gobyerno ang kailangang gastusin para masolve ang problema dyan sa baha? Do you have any idea? On a project-to-project basis, siguro, Your Honor. So talagang magpapatsi-patsi pag ganon. I think, let's say, Kasi for kung example, halimbawa, for this project, 200 billion, 300 billion, ganon? for this project alone, it will cost 130 billion 130 billion Yes. for that. for this project alone. Chairman,
Mr. Chairman? Mr. Chairman, siguro just to manage then our expectations, Secretary, kasi parang nabanggit nyo, for the master plan, feasibility study, parang it takes one presidency Yeah. to finish it. Absolutely. Tama po ba? And then it's the next presidency who will implement the project. So I guess babalik tayo, Mr. Chairman, dun sa konsepto ng continuity. Kasi meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. 'Di ba? Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, nung 2013 meron na nga tayong master plan for flood management in Metro Manila. So hindi ho natin alam nasunod ba ho tong plano na to because this plan would take 20 years. To So implement. siguro natuloy ho ba tong plano na to or pagkatapos ho ba nung Pinoy presidency, nabago ho ba ang plano nung Duterte presidency up to ngayong Marcos presidency? Natuloy ho ba? Your Honor, tuloy-tuloy po yung master plan for Metro Manila. So ito ho na i-implement. Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Last, no? Feasibility study ako ho, Mr. Chairman, just share to the body. Nag-fund po ako ng feasibility study. It took them 2 years, Mr. Chairman. And I mentioned this last year also. 2 years po, alam din ni Secretary, it was not his term then. 2 years yung feasibility study. Nung nagawa po yung feasibility study, hindi rin po in-implement, Mr. Chairman. Tapos, noong pinag-usapan namin ni Secretary, I remember that day, Mr. Secretary, when we talk about it. And ang sabi, kulang-kulang yung feasibility study kaya hindi ma-implement dahil hindi din magiging integrated o wala ding impact. 2 years po yung hinintay ko nun, Mr. Chairman. Ako pa ho yung nag-push para mapondohan yun. Hindi din po in-implement dahil kulang. Sino yung nag-feasibility study? Sila. Sino yung nagsabing kulang? Sila din po. Sana, Secretary, makita natin itong ganito kasi kung 23 billion po yung feasibility study proposal for NEP this year, we wanted to find out, no? Kasi ang hirap po, no, Mr. Chairman, napakahirap talaga natanggapin eh. Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas, kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit. Kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana, Secretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong Kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun ho yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. Baka gusto mo sumagot. Importance of being integrated doon sa mga plano at projects ng gobyerno sa flood control. Ang capacity po of one trash truck is 20 tons of garbage. And this early morning, I watched your interview, Secretary Bonoan, and when you said 70% of the internal drainage system of Metro Manila is already silted with waste. 23 years ago, at 23 years na po ang nakalipas mula nung naipasa itong Ecological Solid Waste Management Act. Siguro, may we ask our Secretary from DENR, after 23 years, at hindi naman buong 23 years nandyan po kayo, but being a well-known individual na concerned po dito, may we know, Madam Secretary, kung ano na po yung accomplishment natin as a nation, as a department ng DENR dito po sa ilalim ng batas na RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management. Kasi ang question talaga, bakit hanggang ngayon, up until now, no, it's a big problem itong basura. Thank you for that question, Mr. Chair, Mr. Senator. If I may just give you first the initial question regarding how much of the budget for 2025 is for solid waste management. That figure is at 286,608,000. That is the proposed for NEP. Meaning to say, Secretary, ito pong greening, pababaho ng pababa.
From 2.3 billion in 23, 24, 1.2 B, ngayon 2025, mas mababa. Ngayon din po sa ecological waste management, from 334, pababa na naman po ng 286 million. That would be the trend, Mr. Senator. And again, we are also cognizant of the fact that DBM has put a cap on our budget, and so we have to align relative to the priorities of the So program. DBM feels that it's not a priority. Because it's going down, you said it's been the trend. Mr. We have Senator, talked about the past 3 years. We are subject to everyone else's, every other department's condition wherein there is a limited fiscal space, and therefore we will need to operate within whatever has been allotted to us. Or by maybe the DBM is saying there's already for 2024 1,440 million budget for flood control anyways, but you are expected to perform and do your job in implementing ecological solid waste management, the greening program, etc., which I believe is very important, and our secretaries here and everyone perhaps in this room would agree that this is important. But anyway, may kanya-kanya po tayo talagang opinion. But again, I'd like to put my thoughts about this na pababa ng pababa, kaya yung baha pataas ng pataas. Thank Sige you. po, you can Thank answer my other questions, Mr. Thank you very Madam much, Senator. I wish to echo your own sentiments, Mr. Senator and Mr. Chair. We believe at the Department of Environment and Natural Resources that our budget and our mandate really intersects with many of the priorities of the different departments and mandates. So where we are actually limited in what is being allotted to us, we work with other departments on what we are now calling the convergence budgeting system to see how we can align our resources and our efforts to achieve the goals under the Philippine Development Plan. And so, sir, I do not have the generational data to actually say where we are at this point. However, I will say, Mr. Chair, Mr. Senator, that as climate changes, society is also changing. And our population growth, as well as our behaviors towards our environment, are very key in the management of the life of our ecosystems, especially in terms of urbanization, wherein our trend in this country is coastal urbanization. Where we have coastal urbanization, we actually combine the different elements of climate and disaster risk, as well as the opportunities that are also put in front of us because we have access to other natural resources which might not be available to only inland developments. And so when we look at a national land use law, for example, Mr. Chair, Mr. Senator, we actually have to look at our land use, what we call from ridge to reef. Everything that we do on land affects the ocean. Everything we do on the ocean and coastal areas will affect the way we will be able to develop on land. And so the integrated approach to land use planning, I think, is a prerequisite of a sustainable development agenda. Secondly, Mr. Chair, in terms of our behavior towards our own solid waste management, this is largely a behavioral and a social issue. It requires political will to actually begin to look at solid waste management as an industry that is required for sustainable development to actually happen. Thank you for that, Secretary, and let me cut you for a while and perhaps point out the importance of the local government units implementing this particular law. I wonder, Madam Secretary, because, you know, it's so nice to hear the words interconnectivity, integration, etc. I wonder, what about your participation in monitoring, perhaps, assessing, or evaluating the performance of local government units in, for example, if DILG would continue and
they would be serious in filing charges sa mga LGU officials, sa LGUs na hindi nagpapatupad nito. Malaki kaya yung na danyos o yung problema na naging problema natin sa baha, because si Secretary Bonoan nga made mention about it na 70% of internal drainage system ng Metro Manila imagine 70%. That's unbelievable. So there must be some sort of accountability from the LGU rin. Do you even push DILG to implement and enforce the law, monitor, assess their performance? Madam Secretary. Yes, thank you for that question, Mr. Chair, Mr. Senator. Yes, the DNR actually provides technical assistance, capacity building, even equipment support. We have turned over very recently, for example, 11 backhoes to different LGUs in Metro Manila in order for them to actually work on their own dredging activities. We are here to support DILG and the LGU specifically in their own specific solid waste management plans. Meron po silang plano, sinasubmit po nila lahat yan into the National Solid Waste Management Council. So in terms of implementation, ito po yung papel ng DNR. Equipment support, technical capacity building, technical assistance. The final implementation po, of course, will be with the frontline element, which will be the LGU. Kasi po, Madam Secretary, kaya ako nasabi yan, parang ang daming LGUs na na-awardan, Seal of Excellence, etc. Taon-taon, nakikita ko may mga malalaking tarpaulin pa ho Natatawa si dating Mayor JB Ayers ito. Ang dami ho Gusto nyo, picturean ko, tapos padadala ko din ho sa inyo. Pero kung nai-implement ba nila, baka din sa sinasabi ni Secretary na 70% na internal drainage system natin na puno ng basura, hindi nila na-implement. Pero ang daming tarpaulin na seal of good governance, etc. Mr. Chairman, let me go to another point that I'd like to raise on the issue of reclamation, Secretary. Ito pong Manila Bay natin, alam natin lahat, this is the famous Manila Bay. Kahit saan parte ng mundo, pinag-uusapan po ito. Our pride na Manila Bay, beautiful sunset, finest in the world, etc. I feel that it's our pride, no? Having studied abroad, going around different countries of the world, iba pride natin Tapos, ngayon, pag tumitingin po tayo, and lagi ko ito nasasabi, may kurot na po sa puso pagka tumingin ka sa Manila Bay. Kasi, again, wala na Parang yung Manila Sands, parang naging Suez Canal na tong Manila Bay